alam nyo naman, naging maingay po yung pag-upak mga kababayan ni Paulo Duterte kay former Congressman Busita. At syempre, yung mga DDS, expected nyo na kinampihan nila si Paulo Duterte kaysa tingnan nila yung katotohanan doon po sa aligasyon ni Paulo Duterte na sinigaw-sigawan daw ni former Congressman Busita yung mga empleyado daw ng City Hall ng Davao City. So ngayon, eto na. Meron palang sagot kahapon si former Congressman Busita, mga kababayan, sa mga sinasabi nito pong si Paulo Duterte. Kasi sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, Bonifacio Busita nilinaw ang kontrobersiya na paninigaw sa Davao City Hall. So ito, i-play po natin. Pinaiimbestigahan ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang alegasyong umiksena at nanigaw daw siya sa Davao City Hall. Hindi naman daw kasi ito nangyari, taliwas sa puna ni Davao City Representative Paulo Duterte. Kasi di ba nung nakaraang gabi pinakita ko sa inyo yung video, mga kababayan, wala naman nangyaring paninigaw. Ang issue po na pinagtatalunan dyan para merong konteksto yung mga bagong nanonood, meron pong batas, etong LTO, mga kababayan, na kung saan sinasabi na pwede ka magpalit ng tambutso. Basta hindi lalampas sa 99 decibels, mga kababayan, yung ingay ng tunog ng tambutso na yon. Ngayon sa Davao City naman, ang pananaw naman nila, pag nagpalit ka ng tambutso, huhulihin ka. Kasi bawal daw magpalit. Dapat kung ano yung nakakabit sa sasakyan mo, yun na yun. Paano kung sira na nga? Paano kung lapok na, mga kababayan, at butas-butas na yung tambutso mo? Mas maingay yun kung hindi mo papalitan. Paano kung wala ng stock? Di po ba, mga kababayan? So yun po kasi yung pananaw ni Congressman Busita na bakit hindi na lang gumawa ng ordinansa o city ordinance ang Davao City na hindi babangga doon sa sinasabi ng batas ng LTO. Ano po? So ngayon, ito, i-play po natin. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Sinagot na ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang paninita ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y pagtaas niya ng boses sa ilang empleyado ng Davao City Hall. Sa pahayag ni Busita na siya ring chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines. Sinabi niyang nirespeto niya si Congressman Pulong at ang lokal na pamahalaan ng Davao City at maaari raw na maling impormasyon ang nakarating sa mambabatas. Paliwanag ni Busita, tumugon lang siya sa mga rider na Davaoeños kaugnay sa sinasabing paghuhuli sa mga motorsiklo sa aftermarket and muffler. Siguro yung iba sasabihin nila, bakit nakakarating si Busita dyan sa Davao City? Ganito po kasi, mga kababayan. Si Congressman Busita kasi, or etong si former Congressman Busita, advocate po kasi siya na tumutulong sa mga kababayan po nating rider na naape o tawag dito, nalalamangan at syempre yung humihingi ng tulong. So ngayon, may mga kababayan po tayong rider na taga Davao City ang humihingi ng kaliwanagan at tulong kay Congressman Busita, kaya napapunta po siya ng Davao City. Pero isa yung maliwanag dito, mga kababayan, kahit saan ninyo dalhin itong si Congressman Busita o kahit saan mang sulok ng Pilipinas, basta nangailangan yung rider, pumupunta siya kasi nakarating nga siya ng Davao City. Siguro sasabihin ng iba, bakit naman, Jake, parang mas pabor ka kay Busita? Kasi unang-una, rider din po ako, mga kababayan. Pangalawa, wala naman tayo nakitang mali doon sa video, mga kababayan, na kung saan nag-usap si former Congressman Busita at saka po yung empleyado ni Paulo Duterte. Ni Basti Duterte, kasi siya yung mayor Siya yung mayor dyan po sa Davao City. Hindi natin alam kung bakit nakikialam etong si Paulo Duterte, mga kababayan, na hindi naman pala alam kung ano yung totoong nangyari. Anyway, tuloy pa natin. Ugnayan din daw siya sa opisina ng mayor at vice mayor para mag-courtesy call, pero wala raw sila noon ayon sa kanilang staff. Gate ni Busita, kailanman ay hindi raw siya nanigaw o nambastos ni numan kahit na suspect o criminal pa. At para malinawan ang isyu, hiling ni Busita na paimbestigahan ni Congressman Pulong ang insidente at handa raw siyang makipagtulungan dito.
Kapag mapatunayan sa investigasyon na mali siya, handa rin daw si Busita na humingi ng tawad sa mambabatas at sa mga Dabawenyos. Matatandaan sa isang Facebook post, sinabi ni Pulong na nakapagtataka dahil sa laki ng Pilipinas. Sa Davao pa raw napiling umiksina si Busita. At kung gusto raw ni Busita na isulong ang kanyang advokasya, dapat idaan ito sa dialogo at hindi sa drama. Sinabi rin ni Duterte sa post na bukas ang lokal na pamalaan sa konsultasyon pero hindi sa sigawan at kayabangan. Si Busita ay dating kinatawan ng One Rider Party List. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Kita nyo, makapagpapansin lang si Paulo Duterte. Maling-mali naman mga kababayan pala yung nasagap na impormasyon. Kasi sa totoo lang may video po talaga ng pagpunta ni Congressman Busita o former Congressman Busita dyan po sa Davao City. May video din kung saan kinakausap yung mga empleyado ng Davao City Hall. Ano po, ng Davao City, yung City Hall mismo mga kababayan. So wala naman po mga paninigaw na nangyari doon. Kaya yung sinasabi ni Paulo Duterte on social media mga kababayan, wala po yung basihan. At dapat talaga paimbestigahan niya kasi baka nga mamaya na-prank lang siya. At maling impormasyon mga kababayan yung nadali po niya. Ano po, anyway, kung titingnan nyo rin mga kababayan, pag-usapan din po natin ito pang isang balita na nakita po natin na kung saan ito daw pong ICC case ni na Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, tatalakay na daw po sa caucus ng Senado at pag-uusapan kung ano ba ang maitutulong nila mga kababayan dito po kay Bongo at kay Bato de la Rosa. Kasi malaki po talaga ang tsansa na makulong itong mga ito, maniwala kayo. Magpapatawag ng caucus ang Senado upang talakayin ang hakbang ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na nagbanggit kina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa bilang umano'y mga kasamang may pananagutan sa mga pagpaslang kaugnay ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Senador Bam Aquino, pag-uusapan muna ito sa loob ng Senado habang hinihintay ang formal na deklarasyon ng ICC sa February 23 kaugnay ng mga paratang. Iginiit ni Senator Bam na mas mainam sanang litisin sa mga korte sa Pilipinas ang mga kasong may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings, ngunit anya'y iginagalang niya ang umiiral na proseso ng ICC. Kasi nga mga kababayan, dalawa yung nakikita natin sa sinabi ni Bam Aquino. Unang-una gusto niyang ipahiwatig na kung naging maayos lang sana ano po yung proseso ng justice system dito sa ating bansa, hindi na sana dadating sa point na doon sa ICC lilitisin yung kaso ng mga nasasangkot dito po sa AJK mga kababayan. Ngayon, ang problema siguro hindi nasala ng maayos sa pandinig ng iba natin mga kababayan Pilipino, kaya po siguro sumama yung ulob nila dito po kay Bam Aquino. Pero kung uunawain nyo mga kababayan, yung sinabi ni Bam Aquino, kung naging maayos lang sana yung justice system dito sa ating bansa, yun yung gusto niyang ipahiwatig di sana dito nalilitisin yung mga sangkot sa AJK. Kaso ang problema, di ba, hindi nga nirespeto ng Duterte administration yung proseso ng batas nung panahon po na sila nasa kapangyarihan kasi sunod-sunod nga ang pagpapatumba ng mga panahon na yon na hindi naman dumadaan sa tamang proseso ng paghatol. Nakatakdang magsimula sa February 23 ang pagdinig para sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na susundan pa ng mga pagdinig sa February 24, 26 at 27. Yan, so bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin, sinasabi din dito, ayon daw po sa Malacanang, dito daw po kay Duterte at dun sa iba pa mga kasangkot ni Duterte mga kababayan, wag daw po talagang magtago kung talagang hindi guilty. Kasi kung mapapansin po ninyo, since ito nga si Bongo, ay posibilidad na malabsan ng arrest warrant at itong si Bato de la Rosa mga kababayan ay posibilidad din na malabsan din ng arrest warrant mga kababayan. Ngayon ang hamon naman ng Malacanang, ayon po kay Jose Clark Castro, kung wala talagang kasalanan, wag magtago. Harapin nila mga kababayan yung mga pananagutan po nila, yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanila. Kung talagang walang kasalanan pero kung may kasalanan ka at guilty ka naman, o di tanggalin mo na yung tapang at malasakit at magtago ka na. Katulad ng ginagawa ni Bato de la Rosa. Anyway, shoutout kay Ma'am Dolly Babes
Pakisabi kita Tatay Marcos kay Nanay Emma, magandang hapon po sa kanila. Kay Kuya Lore S. Del Rosario, mega love shoutout po ha. Anyway, i-play po natin. Huwag magtago kung hindi guilty. Ito Tama. ang hamon ng Malacanang sa mga nadadawit ngayon sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. At kung kumilos ang gobyerno sa pag-aresto noon sa dating Pangulo, posibleng ganito rin daw ang proseso pagdating kina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Aray! So possible na ma-Shopee pala o ma-Lazada pala mga kababayan, etong si Bongo at etong si Bato papunta kay Duterte. Report ni Ivy Diba? Reyes, susunod. Hindi na miyembro ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas ngayon, kaya wala na raw itong jurisdiction sa bansa. Pero ibang usapan na raw kapag mga krimen na nangyari noong parte pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Posible rin daw talagang hindi na dumaan sa local courts ang arrest warrants ng ICC para sa mga pinangalanang co-perpetrators ni former President Rodrigo Duterte, ang kilalang Duterte allies na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Nagawa naman na raw ito noong inaresto si FPRRD at hands-off ang Malacanang kung ganito talaga ang proseso ng Interpol. Sa ngayon, wala pa naman daw dahilan para bantayan ang mga pinangalanang co-perpetrators umano ng dating Pangulo. Pero kung magtatago man ang mga nabanggit, tanong ng Malacanang, magtatago ba sila dahil totoong may pagkakasala sila sa batas? At sa Kasi biruin nyo mga kababayan, kung wala naman silang kasalanan sa batas at kung hindi naman talaga sila involved sa AJK noong mga panahong gumagawa si Duterte ng maling polisiya hanggang sa naipatupad yon, bakit kayo magtatago? Ngayon ang problema kasi mga kababayan, lumalabas din yung mga video ni Bongo na kung saan talaga lantaran niyang sinabi yung about sa mga reward. Diba, lantaran niyang sinabi at lantaran niyang ipinakita publicly yung knowledge niya about po dun sa reward system na naging dahilan para maitumba yung marami mga kababayan Pilipino po natin, especially mga kababayan ng mga panahong hinahunting nila yung mga ninja cops. So ngayon, para sa akin mga kababayan, hindi po talaga may iwasan na hindi mapasama si Bongo dito, lalo na malaking-malaki yung partisipasyon po niya dito po sa nangyaring malawakang pagtutumba sa mga kababayang Pilipino po natin dahil alam niya rin yung patungkol sa reward system. Sismong isinusuko na lang ng Marcos administration ang mga Pilipino sa foreign bodies. Ang sagot ng Malacanang, mas iwas sa usapin ng pamumulitika kung ibang korte ang maghahawak ng hearing. Manalo o matalo man ang dating presidente sa kasong Crimes Against Humanity, wala raw masasabi ang publiko dahil hindi naman kaing impluwensyahan ng ICC. Samantala, tila nabaling kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang atensyon ng Malacanang sa usapin ng extrajudicial killings nang tawagin itong Duterte supporter ni Palace Press Officer Claire Castro. Dati nang itinanggi ni Magalong na supporter siya ng dating Pangulo. Even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? Dating Deputy Chief for Operations ng PNP si Magalong at nagretiro rin sa serbisyo sa ilalim ng administrasyon ni FPRRD. Ayon kay Castro, mismong si Magalong ang umaming maraming patayang hindi nararapat ang naganap at ang ibang nasa so-called Duterte drug list ay mga political rivalry lamang umano. Matatanda ang pansamantalang naging Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICIC Magalong at nagbitiw din kaagad nang i-anunsyo ng palasyo na under review ang kanyang role dahil sa potential na conflict of interest bilang isang sitting government official. Ilang araw matapos ang announcement, na-post ito sa official social media page ng mayor na nagsasabing kung ganito ang clarity, baka next month mascot na lang. Tinutukoy ni Magalong ang clarification ng administrasyon na advisor lamang siya at hindi investigator sa ICI. Makalipas ang ilang oras, edited na ang post at hinayaan na lang ng mayor na ang publiko ang humusga. Sinubukan nating hingin ng panig ni Mayor Magalong pero hindi pa ito tumutugon sa ating mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan maliwanag ang sinasabi dito ni Jose Claire Castro. Kung wala naman talagang kasalanan, ba't ka magtatago? Diba, lalo na't ipinopromote ngayon. Tagline ngayon ni Sara Duterte, tapang at malasakit. O ngayon, kung magtatago ka, hindi ka matapang.
Kung habang nagtatago ka naman ay tumatanggap ka ng sahod, wala kang malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi saglit na magtrabaho ka, mas inuuna mong tumanggap ng sahod habang hindi mo naman pinagtrabahuan yan. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung mapapansin po ninyo, isa lamang po yung sure talaga dito na posibleng mangyari. Kung ano yung nangyaring pag-aresto kay Duterte, ganun din yung sasapitin ni Bongo at ni Bato de la Rosa. Posible na ma-aresto din sila at maidala agad-agad papuntang dahig mga kababayan. At makasama si Duterte doon na nililitis sa mga kaso pong kinakaharap nila patungkol po sa crimes against humanity. Ano po, dahil lantara naman talaga yung pag-amin ni Bongo doon about po dun sa mga patong sa ulo mga kababayan o reward na pwedeng makuha kung sino mga makakapagtumba or hindi doon sa mga tao na involved daw kuno sa ipinagbabawal na bato.